Naniniwala si dating Presidential Anti-Corruption Commissioner Attorney Manuel Luna na aabutin pa ng ilang taon bago mahatulan sa flood control project scam. Kung bakit, alamin sa balita ni Margot Gonzalez. Pebrero na pero wala pa ring napapakulong sa mga idinadawit na opisyal sa flood control scandal. Matatandaan noong nakaraang taon pa, ipinangako ng palasyo at ng ombudsman na bago magpasko ay marami nang mahahatulan at nakukulong. Ang mga ganyang press release ayon kay dating Presidential Anti-Corruption Commission o PACC Commissioner Attorney Manuel Luna ay propaganda lang. Ano kung pagbabatayan ng PDEF scam at iba pang kontrobersyal na kaso noon, tumagal ng ilang taon ang ginawang pagdinig. It was more of a propaganda dahil nga sa difficulty ng kaso at saka sa laki ng mga personalities involved ay profile, sa tingin ko, sabi ko, mukhang ano lang to, mukhang pampasure sa publiko na merong ginagawa. May mga kaso na tayo before, like yung PDAP, yung DAP, yung sa Malampaya. Look what happened. Diba? Marami sa mga kinasuhan na akwit na eh. Mas mabuti kung medyo reserve ang gobyerno pag nag-issue ng statement. Paliwanag ni Luna, unpredictable ang criminal cases kung saan maaring madelay ang pagkakaso, pagpapakulong o pagpapalabas ng hatol dahil sa mga musyon na maaring ihain ng mga akusado. Malabuan na ngayong 2026 na may mahahatulang guilty na mastermind o high profile sa flood control scam. Maaring umabot pa sa Korte Suprema ang pagdinig habang ginagamit ng mga akusado ang mga legal na remedyo bilang bahagi ng due process. Maliban dyan, ang mga high profile, may kakayahan anya na makakuha ng magagaling na abogado para sa kanilang depensa na kahit non-bailable ang kaso ay nagagawa pa rin nilang makapagpiyansa. Matagal talaga yan. Ordinary cases nga, di ba? Tumatagal ng ilang taon. What more ito? And you're talking of big personalities who can put up good defenses and they have the means. Get the money to hire the best lawyers in the country. Even if they are issued warrants of arrest and non-bailable yung charge, for example, plunder, no? Sometimes nakakalusot pa rin ang mga yan, nakaka-bail. Depende rin doon sa kanilang motion for bail. Kung ang evidence of the prosecution is not that strong. Dagdag pa ni Luna, may posibilidad na maaring madelay ang mga pagdinig dahil sa iba't ibang kadahilanan sa bahagi ng korte o magkabilang party sa kaso. And sometimes the judge is not around, is not present. The prosecutor is not present or late. Or sometimes the witnesses do not appear or could not be located. Samantala, nagpapatuloy pa rin ang investigasyon ng ombudsman laban sa mga politikong idinadawit sa anomalya. Wala pa silang bagong nakakasuhan maliban kay dating Senador Bong Revilla, mga kongresista at ilang dating DPWH officials. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal, Margot Gonzalez, SMNI News.